Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Isnaira Dio Marquez. So, ang aking group is Group 1. So, ang aking topic is all about is Maka. So, sa, sa Maka, ang mga Muslim ay isang inaaping minorya. Samantalang pagkatapos ng kanilang paglipat sa Madina, sila ay naging namumuno sa karamihan, kaya ang pagpahayag ng Quran sa dalawang yugto ay may natatanging katangian ng nagpaiba sa kanila sa isa't isa. So, the Makkah period is 609-622 CE. So, sa panahon ng Makkah is 609 to 622 CE. Ang panahon ito ay nagsisimula sa simula ng pagiging propeta sa Makkah at nagtatapos sa mga propeta Hijj migration sa lungsod ng Madina. Ang mga paghahayag ng panahon ito ay pangunahin nakatuon sa pagtatayo ng ideolohikal na pundasyon ng Islam, iman, pananampalataya upang maihanda ang unang pangkat ng mga nagbalik loob para sa mahirap na gawain ng praktikal na pagtatag ng kaayusang panlipunan ng Islam. So dahil dito ang mga sumusunod ng pangunahing paksa ng mga pahayag ng Makkah ay sumasalamin lahat isang aspeto o isa sa mga simulan ng idinisenyo upang patatagin ang pananampalataya ng Diyos. So next is number 1 is Tawhid, Allah's unity. Ang tawag sa Tawhid ay pagkakaisa ni Allah. So, karamihan sa mga tao ng Makkah ay naniniwala sa isang supremo ang pagiging kilala sa pangalang Allah. Mula sa pinakasinaunang panahon ng mga panahon, gayon pa man nagdagdag sila ng maraming Diyos na nagbahagi ng ilan sa mga kapangyarihan ni Allah o kumilos bilang mga tagapamagitan ni alinsunod dito ang mga paghahayag ng Makkah ay nagbahayag ng kakaibang unity ni Allah at itinuro ng mga Diyos bukod kay Allah ay walang pakinabang. So next is number 2. Allah's existence. So, pag-iral ni Allah. Ang ilang na mga naunang talata ay nagpakita ng mga lohikal na argumento nang nagpapatunay sa pagkakaroon ng Diyos para sa ilang mga Makkah na talagang itinanggi ito. Next, life. So, ang susunod ng buhay. Dahil walang paraan para malaman ng mga tao ang mga tungkol sa susunod na buhay, malinaw na inilarawan ng mga pahayag ng Makkah ang mga kababalaghan nito, ang mga misteryo nito at mga kilabot nito. Is number 4. So, the people of God. So, ang mga tao ng Diyos. Ang mga talata ng Makkah ay madalas na binanggit ang mga makasaysayang halimbawa ng mga naunang sibilasyon ng nawasak nang itanggi nila ang kanilang obligasyon sa Diyos tulad ng Ad at Tamud upang bigyan ng babala ang mga tumanggi sa mensahe ng Islam at turuan ang mga mananampalataya tungkol sa kadakilaan ng Allah. So, number 5 is Salah format prayer. So, ang Salah ay formal ang panalangin. So, dahil sa critical na ugnayan sa pagitan ng Salah at Tawhid,
Ang sala ay ang tanging iba pang haligi ng Islam na isinabatas sa Makkah bukod sa pagpapahayag ng pananampalataya sa kanilang tawhid. So, number 6 is challenges. So, mga hamon ba? Kumbaga, challenge ang iyong sarili. So, upang patunayan sa mga paganoong Makkah ng mga Quran ay mula sa Diyos, hinamon ng ilan sa mga talata ng Makkah ang mga Arabo na gayahin ang estilo ng Quran. So, next is the Medina period 622-632 CE. So, ang panahon ng Medina 622 to 632. So, ang hijra ay minarkahan ang simula ng panahon ito at ang pagkamatay ng propeta Subhanahu wa ta'ala. Noon 632 CE ay ang matapos ang paglipat ng propeta sa Medina at ang paglaganap ng Islam doon. Siya ay hinirang bilang pinuno at ang pamayanang Muslim ang naging isang bagong estado, kaya ang paghahayag ay pangunahing nababahala sa organisasyon ng Muslim state. At sa panahon ito na ang karamihan sa mga panlipunan at mga ekonomiyang batas ng Sharia ay pinahayag. Ang mga paghahayag sa panahon ito ay nagpalakas din ng mga pundasyon ng Iman at Tawhid na itinatag sa panahon ng Makkah. Gayunpaman, karamihan sa mga sumusunod na pangunahing paksa ng mga paghahayag ng Medina ay nakatuon sa mga batas na kinakailangan para sa pagpapaunlad ng isang bansang Islam. So, number 1 is laws. So, mga batas. So, ito ay sa panahon ng Medina na ang huling tatlong haligi ng Islam ay ipinahayag. Gayon din ang pagbabawal ng mga nakalalasing at baboy at pagsusugal sa mga parusa at mga parusas para sa pangangalunya, pagpapatay at pagnanakaw ay naayos. So, number 2 is jihad. Sa panahon ng Makkah, ipinagbabawal ang mga Muslim na humawak ng sandata laban sa mga Makkah na umaapi sa kanila upang maiwasan ang kanilang pagkabulok at mapaunlad ang kanilang pasensya, ang karapatang lumaban sa kalaban. Gayon din ang mga alituntunin ng digmaan ay napahayag sa Medina pagkatapos na dumami ang husto ang bilang ng mga Muslim. So, number 3 is people of the book, mga tao ng mga aklat. So, sa mga Medina, ang mga Muslim ay nakipag-ugnayan sa mga Hudyo sa unang pagkakataon at sa mga Kristiyano sa malaking sukat. Kaya ang ilang mga talata sa Medina ay tumatalakay sa mga tanong ng ibinango ng mga Hudyo upang lokohin ang mga propeta Subhanahu wa ta'ala at sirain ang Islam. Binalagkas din ang mga talata ang mga balagtas hingil sa pagkikipag-alyansa sa politika sa mga Kristiyano at Hudyo. Gayon din sa mga batas na nagpapahintulot sa kasal sa kanila. So, number 4 is the Munafiqs, Hypocrites.
Sa unang pagkakataon mula noong simula ng huling mensahe, nagsimula pumasok ang mga tao sa kulungan ng Islam nang hindi tunay na naniniwala dito. Ang ilan ay pumasok sa Islam upang subukang wasakin ito mula sa loob ng dahil ang mga Muslim ay malakas at hindi nila sila maaring hayagang kalabanin, habang ang iba naman ay pumasok at lumabas din nagtagal upang maalog ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Dahil dito ay ilang mga talata sa Madina ay naglantad ng kanilang mga pakana at nagbabala laban sa kanila, habang ang iba ay naglatag ng mga pundasyon para sa mga batas tungkol sa mga apostat. So next is Quran Fields of Study. Ang katawan ng impormasyon na nakapaloob sa Quran sa kabuuan ay maaaring ipangkat sa ilalim ng tatlong pamagat patungkol sa mga larangan ng pag-aaral kung saan ang mga ito ay nauugnaya. Ang first is, ang una ay impormasyon na may kaugnayan sa paniniwala sa Diyos, sa kanyang mga anghel, kanyang mga banal na kasulatan, kanyang mga propeta, at ang mga gawain sa mga kabilang buhay. Ang mga paksang ito ay sakop sa larangan ng pag-aaral na kilala bilang Theology al-Kalam ng Al-Aqidah. So, second is pangalawa is impormasyon na may kaugnayan sa mga gawa ng puso at kaluluwa at moral na mga prinsipyo at mga tuntunin ng pag-uugali na naglalayong pag-unlad ng maharlika ng pagkatao. Ang mga lugar na ito ay kumakatawan sa larangan ng agham moral na kilala bilang etika al-akhlaq. Ang ikatatlo ay impormasyon may kaugnayan sa mga gawa ng mga paa at nakapaloob sa loob ng isang katawan ng mga utos, pagbabawal, mga pagpipilian. Ang pagkat na ito ay kumakatawan sa larangan ng batas. So, halimbawa kung nagnakaw ka is kumbaga ginadala-dala mo yung paa mo sa maling ginagawa.